Okay, Carla, ilang araw nang nakakalipas simula nang dumating dito sa bansa si Pope Francis. At syempre, ang dami talagang naantig, syempre, doon sa mensahe na ibinigay niya sa atin. Totoo. Kaya naman ngayon, yung mahalagang pag-usapan natin, ano na ba yung follow-through doon sa message na binigay ni Pope Francis? Kaya ngayong umaga, makakasama natin na isang lay minister mula sa Christ the King. Walang iba kundi si Brother Jericho. Good morning. Magandang umaga po. Ayan. Ito siguro, brother, balikan po natin yung nangyari last week nung dumalaw sa ating bansa ang Santo Papa. Pero first po siguro, ano po ba yung naging role ng Christ the King noong pagbisita ng Santo Papa sa ating bansa? Ang Christ the King, dalawa actually yon. Yung sa amin yan, yung sa Green Meadows, Quezon City. Meron na assign sa amin na ilang mga kubol or tent na kinalulugaran ng ating mga lay ministers, mga ushers and usherettes, at yung tinatawag nating human chain. Meron din pare doon, may seminarian, may dalawang mother butler, tumutulong pag-alaga doon sa seguridad ng mga pre-consecrated hosts. Naghanda po tayo ng 2.5 milyong ostya para sa mga ano ho natin. Bakit ho may payong? Yung payong, hindi naman ho parang nasa golf na may caddy, no? Yung payong naman, o trabaho ng mga ushers and usherettes, yan po naman ay, una, kasi umuulan nun para hindi ho mabasa. Bagamat may takip naman yung siborium, no? Para hindi mabasa. At pangalawa, yan yung tawag pansin ng mga tao na ito po ang ating communion station. Okay. So, i-clear ko lang, kayo po yung nakakalat sa Quirino all over Manila nung Sunday. Opo. Okay. Napakadami. Actually, parang in 5,000 every po. corner, meron 5,000 lay ministers at 5,000 ushers and usherettes at 25,000 mga human chain. Yes. Alright. Brother Jerry, simula day 1 hanggang day 5 ng pagbisita ni Pope Francis, sobrang siksik sa mensahe yung binigay niya dito sa Pilipinas. Para po sa inyo, ano po yung pinakatumatak na dapat na isabuhay ng mga kababayan natin? Unang-una, ang napaka-importanteng mensahe ng ating Santo Padre, no? Ay kasi itong taon na ito, ang ating tema na pagseselebrasyon ay Year of the Poor. No? Nakaraang taon ng mga laigo o Year of the Laity. Ngayon, tuloy-tuloy po yan, meron sari-sariling tema taon-taon hanggang umabot po tayo sa taong 2021, 2021. Yan ho yung tinatawag po nating 500 years of Christianity in the Philippines. Kung mapapansin ho ninyo, ang ginagamit po nating salita ay hindi Katoliko, kundi Kristyanismo. Di po ba? Bakit po? Para hindi ho natin iniiba o iniitsapwera ang ibang relihiyon. Okay. Para tayong lahat ay magsama-sama. Wala naman marahil na isang relihiyon na magtuturo sa atin na gumawa ng masama. Di po ba? So, kung pwede ho natin buuin ang lahat ng mga mananampalataya, ay napakaganda. At ito lang ang gusto kong banggitin na tumama sa puso ko na napakalakas. Yung mensahe ho ng ating mahal na Arsobispo ng Manila, Cardinal Tagle. Di po ba ang sabi po niya dun sa ating Santo Papa o Santo Padre, we call him Santo Padre, 3 bagay daw ang napansin niya na napaka-importante. Nagdala daw siya ng apoy, ng fire. Nagdala rin po siya ng earthquake. At nagdala po siya ng mga armas, ng weapon. Nagdala ho siya ng apoy, hindi ho upang manunog, kundi paalabin ang ating damdamin. Nagdala siya ng lindol, hindi para manira ng mga lugar-lugar, kung hindi para magising yung mga nagtutulog-tulog. Nagdala siya ng mga armas o weapons upang palakasin pa ang ating pananampalataya sa ating relihiyon, lalong-lalo na sa ating Panginoon.
Ayan, kung matatandaan din, balikan natin yung sinasabi kanina ni Brother Jerry na again yung ginamit natin ay yung Kristyanismo. Kung matatandaan natin, Jules, no, nagkaroon din ng interfaith, no? Kung saan iba't ibang religious Sa UST yan. groups, yes, Tama po yun. miniting niya. So again, I think ang gusto din ng Santo Papa ay magkaroon ng pagkakaisang iba't ibang relihiyon sa, again, sa different religions. Pero, Brother Jerry, Jules, kayo, syempre, for sure, meron kayong paborito o pinaka-highlight ng 5 araw na pagbisita dito ni Santo Papa. Katulad ko, ang paborito ko talaga is yung Tacloban. sa Tacloban. And yung also isa. yung 2 batang nagtestimonya sa USC na talaga namang nakakaantig sa ating mga damdamin, sa ating puso. Kayo po, Brother Jerry, ano po sa tingin niyo yung pinaka hindi niyo makakalimutan na ginawa ng Santo Papa nung siya sa ating bansa? Para sa akin lahat. Bakit ho lahat? Dahil iba-iba ho ang tema. Tulad nun, yun na yung ginawa po niya sa SM Arena tungkol sa mga pamilya. Yes. Yung ginawa po niya sa UST, yan ang isa sa napaka-importante Sa mga kabataan. Dahil kung matatandaan po natin ang wika ng ating bayani na si Gat Jose Rizal, ang kabataan po natin ngayon ang siyang pag-asa ng ating inang bayan. Alright. Pangatlo, yung sa Tacloban, nababanggit ho ninong Tacloban, yung puso ho niya, halos atakihin po siya sa puso, halos matunaw ang kanyang puso nung nakita niya na wala pa pala nangyayari sa ating mga kababayan sa Tacloban. 1 taon mahigit na nakalipas ang bagyong Yolanda. No? At wala pa rin ho nangyayari. Alright. Kaya lahat ho sa kabuuan, ang mapapayo ko lang sa ating mga kababayan, sana kung meron po kayong access sa internet, Yes. kunin po ninyo ang mensahe ng ating Santo Papa at namnamin po natin ng mabuti ang Alright. isa-isa. Brother Jerry, sa pagtatapos natin, isang maikling mensahe po para sa mga boss natin kung paano po nila mas isa sa buhay yung lahat ng mga mensahe ni Pope Francis at hindi lamang sa loob ng 5 araw. Ang importante po ron, mga kababayan, kahalintulad ng binanggit ng ating Pangulong Pinoy, no? Na kayo ang boss ko. No? Kaya ang pamagat ng ating palatuntunan ay, Good morning, boss. Hindi lang ho na nakatuon sa 5 araw na pagbisita ng ating Santo Padre o ni Pope Francis. Ang importante yung leksyon na natutunan po natin sa kanyang mga mensahe sa ating lahat. Na magkaroon po tayo ng mainit na damdamin, mainit na puso at tumulong sa ating kapwa. Dahil unang-una kanina pagsimula po ng inyong palatuntunan, napakagandang balita na bumababa na raw po ang bilang ng ating Ebola cases. Pangalawa, meron po kayo na interview at napag-usapan ng SSS, Yes. no? Napakaganda. Kung mapapansin po ninyo, ang pagbisita po ng ating Pope Francis ay hudyat sa napakagandang mga mangyayari. At sa susunod na buwan, dadating naman ho ang 21 iba't ibang presidente at head of states For APEC. dito sa Pilipinas for APEC, Asia Yes. Pacific Economic Council, Yes. no? At doon naman ay magkakaroon ho tayo ng libreng advertisement ng Pilipinas. Alright. It's more fun in the Philippines. Yes. Kaya tiyak Kaya na... sana naman, ito lang, ulitin ko lang ho, kung meron po kayong access sa internet, namnamin po natin isa-isa ang mensahe, yung mga speech Yes. at homily ng ating Santo Padre. Doon po natin, pag binabalik-balikan po natin, doon po natin mananamnam at maiintindihan ang mensahe ng Alright. ating mahal na pontiff. Yes. One last thing, tinatawag po natin ang Pope ay pontiff. Ang pontiff sa wikang Latin ay tulay. Yes. Okay. So talaga naging tulay si Pope Francis para sa ating lahat. Maraming salamat po Maraming sa inyong salamat po. panahon. Muli nakasama natin dito live sa studio ang lay minister mula sa Christ the King. Walang iba kundi si Brother Jerry Go.